Hindi inaasahan ng katulong, natawagin siyang mommy ng kambal na anak ng kanyang amo. Kaya napasabi na nga lamang siya na single at virgin pa ako. Paano nga ba nangyari ito? Mommy? Inosente na tawag ng isang bata. Nagulat si Faye kung bakit ganun ang tawag ng bata sa kanya. Tinignan niya rin ito at parang may nararamdaman siyang kakaiba nang makita niya ang dalawang bata sa unang pagkakataon. Baby, hindi kasi ako ang mommy mo eh. Pagtataka ni Faye. Umiling ang batang babae at parang papaiyak na. You're my mommy! Bakit niyo po kami kinalimutan, mommy? Naiiyak nitong sambit na kinagulat lalo ni Faye. Parang may kung anong humaplos sa dibdib niya. Pero lumuhod siya at inayos ang buhok ng bata. Baby, sorry ah. Pero hindi kasi ako ang mommy mo. Isa lang akong hamak na katulong. At single na single pa ako at wala pang nakakabuntis sa akin. Paano nga ba nagsimula ang lahat? At bakit tinawag na mommy ng isang mayamang batang isang hamak na katulong? Alamin natin. Faye. Napapikit sa inis si Faye nang marinig ang malakas sa tawag ng amo niyang si Janus. Padabog niyang sinalampak sa sahig ang gamit niyang mop. Dahil wala pa nga siya sa kalahati ng paglilinis, tinawag na naman siya nito. 3 taon nang naging katulong si Faye ng amo niyang si Janus Young. Isa itong architect at may sariling firm. Ang alam lang niya, wala nang magulang ang amo niya kaya't marami rin itong negosyo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang rin siya ang katulong sa mansyon. 3 sila roon. Pero hindi batid ni Faye kung bakit sa lahat ng katulong siya palagi ang laging tinatawag ng amo niya. Walang pakialam si Janus sa ibang kasamahan niya. Minsan nga nararamdaman niya lang na hindi yata katulong ang role niya sa buhay ng amo. Magpaka-baby na naman si Sir Janus kay Faye. Sabay tawa ni Marie nang makita si Faye na papasok ng kwarto ng amo nila. Bugnot ang mukha ni Faye na papalapit sa pinto at kita yon ng dalawa. For sure, pulang-pula na naman sa galit si Faye mamaya. Bakit ba kasi masyadong makakalimutin si Sir? Tugon ni Leslie habang nagpupunas ng mesa. Minsan kasi, kapag may nawawala, si Faye palaging matatawag kahit sa maliit na bagay lamang. Hindi tuloy alam nila kung sinasadya na ba talaga ng amo nila para makapasok si Faye sa loob ng kwarto nito. Pero kawawa rin si Sir, no? Malungkot na sambit pa ni Marie. Napatigil tuloy si Leslie sa pagpunas ng mesa. Wala na rin tayong magagawa. Ang atin lang sumuporta. Makahulog ang sagot naman ni Leslie at pinagpatuloy ang pagpunas. Hay nako, sana matapos ang araw na to. Sabi pa ni Faye sa sarili. Huminga ng malalim bago kumatok sa pintuan ng kwarto ni Janus. Nang mabuksan nakita niya ang magaling na amo na prente lamang na nakahiga sa kama at nanunood ng TV. Sir, ano pong kailangan nyo? Tanong ni Faye. Pilit na pinipigilan ng inis sa boses niya. Kaninang umaga pa kasi ang amo niyang nagpapapansin. Kahit ballpen ito, siya ang naghahanap tapos ang tagal niya na pinalabas. Minsan na rin napapansin niyang magnanakaw ng tingin ng amo niya pero imbes na matataranta, hindi naman yun ang nararamdaman niya. Ang kaso hindi lang talaga siya komportable. Sa 3 taon niyang nagtrabaho, unti-unting lumalapit ang amo sa buhay niya. Kaya dahil rin tao lang siya at masyado ring papansin ang amo niya, hindi niya mapigilang magustuhan ito kahit na alam niyang concern lang naman ang amo sa kanya. Hindi ko makita ang remote ng TV. Pwede bang hanapin mo? Sabi pa ni Janus. Nakaupo sa kama at mukhang walang balak bumangon para tumulong. Napairap si Faye ngunit ngumiti pa rin. Sir, heto na naman po tayo. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na ilagay nyo na po lagi sa tabi ang remote ng TV para hindi mawala? Nakalimutan ko nga eh. Tugon ni Janus na parang batang nagtatampo. Bumuntong hininga na nga lamang si Faye. Okay sir, hanapin ko na. So kung saan niya,
sabay tingin sa paligid ng kwarto. Habang hinahanap niya ang remote, napansin ni Faye na nakaipit lang pala ito sa likod ng unan ni Janus. Sir, nahanap ko na. Nasa likod lang po pala ng unan niyo eh. Ganun ba? Tugon ni Janus at hiyang-hiya pa. Pasensya na Faye. Sobrang kalat kasi ng isip ko ngayon. Okay lang sir. Pero next time ilagay niyo na lang po kasi sa tabi niyo. Para hindi na po ako palaging tinatawag. Biglang nagkaroon ng ideya si Janus. Faye, pwede bang turuan mo na lang ako kung paano maglagay ng reminder sa cellphone ko? Sige po sir. Sabi ni Faye. Kumuha ng cellphone si Janus at tinuro sa kanya ang tamang paraan. Nang matapos ang maikling tutorial, napatitig si Janus kay Faye. Salamat Faye. Alam mo napakabait mo kahit lagi kitang niistorbo. Oo naman sir. Trabaho ko to eh. Kung sino naman sigurong katulong ang iuutusan nyo, susunod naman. Sagot pa ni Faye. Pero iba ka naman sa kanila Faye. Diretsong sambit pa ni Janus. Tumaas ang kilay ni Faye. Doon rin na-realize ni Janus ang sinabi at napaubo, kunwari. Sige, ito lang muna. Kahit nagtataka hindi na lang rin ito pinansin ni Faye at nagpaalam upang bumalik sa labas. Habang bumabalik si Faye sa kusina, nakangiti si Marie at Leslie na nakatingin sa kanya. Oh, anong drama na naman ni Sir Janus? Tanong ni Marie, kunwari interesadong interesado. Remote ng TV lang pala nasa likod ng unan lang niya. Sagot naman ni Faye sabay ikot ng mata. Grabe talaga si Sir. Napaka-baby pagdating sa'yo. Sabi ni Leslie sabay tawa. Alam niyo next time, lalagyan ko na talaga ng tracking device ang remote ng TV ni Sir Janus para hindi na ako palaging tinatawag. Sabi pa ni Faye. Tila may naisip na ideya. Natawa na nga lamang ng malakas sina Maria at Leslie. Good idea yan, Faye. Baka pati cellphone niya kailangan din ng tracker ha. Biro pa ni Marie. Ewan ko ba? Parang sinusubok talaga ako ni Sir Janus sa araw-araw. Pero wala, trabaho ko to eh. Sagot ni Faye. Pero sa'yo lang yan ganyan si Sir no? Hindi ko naman pala alam na may special treatment palang makakatulong. Pabirong saad pa ni Marie. Doon na rin natigilan si Faye at napaisip. Special treatment bang matatawag na ako palaging inuutusan niya? Pati pagpili ng susuotin niya at dapat pati sa pagkain nandun ako sa pagsisilbi sa kanya. Alam niyo bang wala akong tulog minsan dahil sa trip niya? Pati ba naman kapag trip niyang maglasing dapat nandun ako tapos sa aliwin siya. Kulang na nga lang doon ako matulog sa kwarto niya eh. Reklamong sabi pa ni Faye at maras na pinapagpag ang panglinis ng bintana. Humagikik naman ang dalawang kasama niya. Correction, Faye. Kulang na lang asawahin ka talaga ni Sir. Umikot na nga lamang ang mata ni Faye. No way. No way in my gorgeous body. Kahit gwapo si Sir, ayoko siyang maging asawa no. Masyado siyang nakadepende sa akin. Pabebe. Pero hindi ka ba talaga nagka-crush sa kanya, Faye? Alam mo bang former model si Sir Janus? Lahat na yata ng ideal man ng babae, matatagpuan sa kanya. Kinikilig pa, nasambit ni Leslie. Wala talaga. Sagot ni Faye habang patuloy na pinagpag ang alikabok sa bintana. Kahit anong kagwapuhan pa ni Sir Janus, hindi ako natutuwa sa ugali niyang parang bata. Ang harsh mo naman. Pero gets ko. Mahirap nga namang magtrabaho kung parang babysitter ka na rin. Alam mo, Faye, baka naman kaya special treatment ka ni Sir kasi may gusto siya sa'yo. Diba? Hirit pa ni Leslie, sabay kindat. Tumigil nga kayo dyan. Sagot na nga lamang ni Faye at pilit na tinatago ang pamumula ng pisngi. Trabaho lang to, walang personalan. Pero seryoso, Faye, sabi ni Marie, kung lagi kang tinatawag ni Sir, at hindi bang katulong, baka nga may ibig sabihin yun. Hindi naman siguro ganun kadaling makalimot ang isang tao kung hindi kanya gustong makita lagi, di ba? Ewan ko ba? Sagot ni Faye. Tumigil sandali at napatingin sa labas ng bintana. Kung may gusto man siya, hindi ko na problema yun. Ang problema ko, paano ko matatapos lahat ng trabaho ko ngayong araw? O siya, tama lang kwentuhan.
Sabi ni Leslie, balik sa pagpupunas ng mesa. May oras pa para magtrabaho, mamaya ng chismisan. Habang abala sa kanilang gawain, napaisip si Faye sa sinabi ng mga kasama. Totoo kaya ang hinala nila? O sadyang makakalimutin lang talaga si Sir Janus? Ayaw niyang bigyan ng mali siya, pero hindi niya maiwasang mapaisip. Nang dumating ang tanghali, nagpasya si Faye na magpahinga muna sandali. Pagkaupo niya sa isang sulok ng kusina, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Sir Janus na naman ang tumatawag. Faye, pwede ka bang pumunta dito sa kwarto ko? Tanong ni Janus sa kabilang linya. Sige po sir, sagot ni Faye. Nagtataka kung ano na naman ang kailangan ng amo niya. At bakit naman pati pagtawag sa kanya, kailangan pa ng cellphone. Pagdating niya sa kwarto ni Janus, nakita niya itong nakaupo sa kama. May hawak na notebook. Faye, pasensya na ulit sa istorbo. Pero may gusto sana akong itanong sa'yo. Seryoso pa ang mukha nito. Ano po yun, sir? Nagtatakang tanong pa ni Faye at medyo kinabahan. Faye, matagal na kitang gustong tanungin. Sabi ni Janus, hindi makatingin ang diretso sa mata ni Faye. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagagalit sa akin? Nagulat si Faye sa tanong ni Janus. Sir, trabaho ko po to. Parte na ng responsibilidad ko ang tulungan kayo. Baka kasi masyado na pala akong abusado sa'yo. Sabi pa ni Janus. Gusto kong malaman kung ano talagang nararamdaman mo. Sir, to be honest. Oo, minsan napapagod naman ako, minsan iirita. Pero naiintindihan ko na trabaho ko to. At saka hindi lang naman ako ang katulong rito, diba? Sana hindi niyo masamain ang sinabi ko. Sabi ni Faye sabay huminga ng malalim. Napangiti si Janus. Salamat Faye. Alam kong hindi ako perpektong amo pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo. Ngumiti rin si Faye. Walang anuman po sir. Basta tandaan niyo lang po yung mga ituturo ko sa inyo para hindi na kayo maligaw. Pero hindi kaagad yun nangyari pagkatapos. Dahil ilang oras pagkatapos ng pag-uusap nila, lumabas siya upang magsampay ng mga damit pero nakarinig siya ng boses na malakas kaya't hininto niya muna ang ginagawa. Nasaan si Faye? Rinig niyang sigaw ni Janus sa loob ng kusina. Kunot noon naman siyang pumasok sa loob dala ang palangganang puno ng labahin. Nakita niyang galit ang mga mata ni Janus na nakatingin sa mga kasamahan niya sa bahay. Hindi niya lubos akalain na ibang treatment ni Janus kumpara kapag siya ang kausap. Maamo ito kapag siya ang kinakausap na kung siguro uutusan niyang maglinis si Janus, gagawin ito kaagad. Pero kapag sa mga kasama niya naman, parang walang pakialam si Janus sa kanila at tinatratong kasambahay talaga. Naguguluhan na tuloy siya kung kasambahay lang ba siya o pamilya ni Janus. Nasa labas po si Faye, sir. Nagpupumilit po kasi siyang maglalaba ngayon. Pagrarason ni Leslie, napasa po na nga lamang si Janus ng noo. I told you that she won't leave the house kahit sa labas. Call her right now. Maautoridad pa na sigaw ni Janus. Sir Janus, tawag nga ni Faye. Lahat sila nakatingin sa kanya. Parang ginawa naman ang mga mukha ng mga kasamahan niya na parang big deal sa kanila na makita siya doon. May problema ba rito? Kinakabahang tanong ni Faye dahil kanina patahimik ang mga tao roon. Faye, madiin na tawag ni Janus. Tumingin siya kay Janus at ang kaninang galit na mukha ay parang nawala bigla. Sir? Bakit niyo po sila pinapagalitan? May nangyari po ba? Umiling lang naman si Janus. Pero bago pa siya lumapit kay Faye, pinandilata naman ni Janus ng mata ang mga katulong upang nagsikilos na nga sa ginagawa nila. Bakit wala ka sa pagising ko? Biglang tanong ni Janus nang magkatapat na sila. Ha? Required bang makita mo ako sir pagising mo? Natigilan naman si Janus at napakamot na nga lamang ng batok. Siyempre, ikaw lang naman ang nakakaalam sa daily routine ko. Kaya kailangan kong nasa malapit ka lang. Tumaas ang isang kilay ni Faye. Bakit yata parang may mali sa kinikilos ni Janus? Kahit na
Ganito naman talaga ang boss niya, pero pakiramdam niya may mali talaga sa mga nangyayari sa paligid niya. Ganun po ba sir? Paano kung gusto kong magbakasyon ng isang buwan? Tanong ni Faye, sabay kindat at tila sinusubukan ang kanyang amo. Ano? Hindi pwede yon. Baka mawala ako sa sarili ko. Biglang sagot ni Janus at tila natataranta pa. Biro lang sir, pero baka pwede naman akong lumabas kahit saglit lang, di ba? Sabi ba ni Faye, sabay tawa. Napakamot ng ulo si Janus. Parang napahiya. Pwede naman siguro pero dapat 1 oras lang. 1 oras lang? Parang preso naman ako niyan, sir. Tugon pa ni Faye. Medyo napapangiti pero unfair rin kasi. Ang iba umaalis pero siya hindi. Parang natauhan naman si Janus sa sinabi ni Faye. Sorry, siguro takot lang ako. Napakunot noo si Faye. Takot? Takot po saan? Ngunit hindi na nasagot pa ni Janus ang tanong ni Faye nang biglang dumating si Marie na may dalang tray ng kape. Oh, heto na pala si Sir Janus handang-handa na ang kape mo. Pwede ka nang mag-relax. Ngunit biglang nadulas si Marie at natapon ang kape sa sahig. Agad namang umilag si Janus ngunit natapakan niya ang sapatos ni Faye. Sorry Faye. Biglang sabi ni Janus sabay pulot ng mop na kanina pa naiwang nakasampay sa pinto. Hello sir, bakit kayo naglilinis? Ako na po, sabi ni Faye na natatawa sa sitwasyon. Tila hindi magkamayaw naman si Janus, parang hindi nito alam ang gagawin. Nagugulhan tuloy si Faye kung amo pa ba talaga niya si Janus o baka siya naman talaga ang totoong amo sa mansyon. Gusto na lang niyang matawa sa kanyang sarili. Hay nako sir, ako na po dito, mukhang masyado na po kayong stress eh. Sabi ni Faye habang inaabot ang mop kay Janus. Hindi, akong nakadisgrasya kaya ako rin maglilinis. Sagot ni Janus na pilit na inaagaw ang mop kay Faye. Aba sir, mukhang gusto niyo po akong palitan na. Biro pa nga ni Faye habang naglilinis ng natapong kape. Okay lang yan sir, masasanay din kayo sa pagmamap. Nagtawanan sina Marie at Leslie na nanonood sa kanila. Mukhang enjoy na enjoy si Sir Janus sa pagiging katulong Biro pa ni Leslie. Sige na Marie Leslie, tuloy niya ang pagtatrabaho. Sabi na nga lamang ni Janus, pilit na hindi mapatawa sa sitwasyon. Nang matapos linisin, ang natapong kape tumingin si Janus kay Faye at sabay sabi nito, Salamat Faye. Alam mo minsan iniisip ko na paano kaya ako mabubuhay kung wala ka. Napatitig si Faye kay Janus. Sir, hindi naman po siguro magiging ganun kahirap. Marami kayong ibang katulong dito na handang tumulong. Hindi ganun kadali Faye. Sagot ni Janus at seryoso na ang tono. Ikaw lang ang may alam ng lahat ng routines ko. Ang gusto kong kainin, ang mga kailangan ko araw-araw, parang ikaw na ang lifeline ko. Natahimik si Faye. Sir, kung ano man yan, dapat matuto rin kayong maging independent. Hindi po pwedeng palaging nakaasa kayo sa iba. Kailangan nyo rin pong matuto na kayang gawin ng mga bagay kahit mag-isa. Napaisip si Janus. Siguro nga, pero parang ang hirap isipin na walang Faye na nandyan para tumulong. Napangiti na nga lamang si Faye. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Darating rin ang panahon na makakaya nyo rin, sir. Kailangan lang ng konting tiwala sa sarili. Biglang nagring ang cellphone ni Janus. Sinagot niya ito at mukhang may seryosong usapan sa kabilang linya. Nang matapos ang tawag, tumingin siya kay Faye. Faye, may kailangan akong puntahan ngayon. Babalik ako mamayang gabi, pakiayos na lang lahat ng kailangan ng opisina, okay? Bili ni Janus. Opo sir, ingat po kayo. Sagot na nga lamang ni Faye sabay lingon sa mga kasama. Habang paalis si Janus na patingin, sina Marie at Leslie kay Faye. Grabe Faye, parang asawa ka na talaga ni Sir Janus Biro pa nga ni Marie. Ewan ko lang, pero isang bagay lang ang sigurado ko. Kahit na ganito, mahal ko pa rin ang trabaho ko. At gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ni Sir Janus. Nagpatuloy sa trabaho sina Faye,
Marie at Leslie ngunit hindi maiwasang mapaisip ni Faye sa mga nangyayari. Totoo kaya ang sinasabi ng mga kasama niya na may nararamdaman si Janus para sa kanya? O sadyang mahina lang talaga si Janus sa mga bagay-bagay? Ano man ang totoo, alam ni Faye na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho ng buong puso at dedikasyon. Habang lumalalim na nga ang gabi at bumabalik si Janus sa mansyon, na patingin siya sa mga bituin sa langit. Faye, paano kaya kung mawala ka sa buhay ko ulit? Tanong niya sa sarili sabay buntong hininga. Lunes na sa araw na yun, kaya't maagang gumising si Faye para ihanda ang almusal at lunch ng boss niya. Tinimplahan niya rin ito ng kape na paborito nga ni Janus. Pero bago nga siya dumiretso sa kusina, hinatid niya muna ang susuoting damit ni Janus sa kwarto nito. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Nilagay niya ang mga damit ng maayos sa kama at mukhang maaga ring bumangon ang boss niya dahil wala na ito sa kwarto. Marahil nasa loob na nga ito ng banyo. Nang mailagay na nga niya ito, tatalikod na nga sana siya nang aksidente siyang nadulas dahil hindi niya napansin ang cord ng plansya. Nanlaking mga mata ni Faye at aambang babagsak na nang may humawak sa kanyang braso. Mabilis na hinila ni Janus si Faye sa braso at naikot pa siya bago lumanding sa bisig ng lalaki. Nagulat si Faye nang maramdaman ang mga bisig ni Janus sa kanyang likuran. Ilang sandali pa'y napatingin siya sa mukha ng amo niya. Parehong nagulat at bahagyang namumula. Okay ka lang ba? Tanong ni Janus na may kaunting utal sa boses at hindi pa rin binibitawan si Faye. Opo sir, salamat. Dagling sagot nga ni Faye. Pilit na iniwas ang tingin sa mga mata ni Janus, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya may paliwanag kung dahil sa pagkakagulat o sa kakaibang init na nararamdaman niya mula sa bisig ng amo niya. Napatitig din si Janus kay Faye. Hindi na yata umiiwas ang kanyang mata sa magandang katulong. Pasensya na. Hindi ko kaagad napansin yung cord. Hindi ko rin nakalain na magiging sanhi pa to ng aksidente. Tumango na nga lamang si Faye at pilit na ngumiti. Okay lang po sir. Minsan talaga may mga bagay na hindi natin inaasahan. Napabuntong hininga si Janus. Tila nawala ang inis na nararamdaman niya kanina. Naiinis siya dahil muntik na namang mapahamak ang babae. Faye, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Alam ko minsan nakakainis na ako pero lagi kang nandyan. Ngumiti si Faye. Tinapik ang balikat ni Janus. Trabaho ko to sir. Pero alam mo minsan iniisip ko rin, bakit nga ba ako ganito? Siguro dahil importante ka rin sa akin. Napatingin si Janus kay Faye. Tila nagulat sa sinabi nito. Talaga? Hindi ko alam na ganun mo pala ako pinapahalagahan. Ngumiti si Faye at tumingin kay Janus ng diretso sa mata. Opo sir. Siguro hindi lang dahil sa trabaho. Gusto ko rin kasi na maging maayos ang lahat para sa'yo. Natigilan si Janus. Tila nahihiya sa pag-amin ni Faye. Salamat Faye. Hindi ko alam na ganun ka na pala. Kaimportante sa buhay ko. Parehong tahimik ang dalawa. Tila may kakaibang kislap sa mga mata nila. Hindi nila namalayan at tila lumalapit na ang mga mukha nila sa isa't isa. Ngunit bago pa man magtama ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto. Sir, ready na po ang almusal niyo, sabi ni Marie. Agad ding napansin ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Janus at Faye. Sorry, parang mali yata ang timing ko. Agad namang bumitiw si Janus kay Faye. Medyo namumula pa ang mga pisngi. Sige Marie, susunod na kami, salamat. Tumango si Faye. Nakangiti pa rin. Sige sir, mag-ayos na lang po ako saglit bago bumaba. Habang papalabas si Faye ng kwarto, napangiti siya. Tila may bagong sigla sa kanyang puso. Si Janus naman nakatitig pa rin sa pinto at malalim ang iniisip. Habang naguhugas ang plato si Faye, bigla namang tinawag siya ni Leslie sa labas ng kusina. Oy Faye, pinapatawag ka ulit ni sir. Sambit ni Leslie habang papalapit kay Faye. Ha?
Bakit daw? Takang tanong pa nga niya rito. Aba ewan, ako na lang dyan. Mukhang base na base si sir baka may uutos sa'yo. Sad nga nito. Hininto na nga lamang ni Faye ang ginagawa at lumabas na ng kusina. Nakita niyang pababa si Janus sa hagdan at totoo ngang base na base ito pero hindi naman suot pang opisina. Sir, pinapatawag niyo raw po ko? Bungad pa ni Faye. Tumingin si Janus kay Faye at ngumiti. Bibili ako ng damit para sa office party ngayong Sabado, samahan mo akong mamili. Tinuro ni Faye ang sarili. Ako sir? Sigurado kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Faye dahil ilang taon na nga niyang trabaho ito. Usually ay sa loob lang siya ng bahay at kung may bibilihin man na gamit, ang amo, ang designer na mismo ang pumupunta sa mansyon pero ngayon, kakaiba yata. Oo, ayaw mo? Hindi naman po sir pero first time yata ito nangyari. Ngumiti na nga lamang si Janus. Gusto ko rin na makapasyal ka. Sad pa nga nito. Nandito ka lang kasi sa bahay palagi. Okay lang naman sa'yo, di ba? Parte pa rin naman ito ng trabaho mo dahil ikaw lang naman ang may alam kung anong nababagay kong isusuot. Napangiti si Faye sa sinabi ni Janus. Sige po sir, magbibihis lang po ako. Nagbihis lamang ng simpleng damit si Faye, pero dahil maganda at dahil sa hupog ng kanyang katawan, kahit simpleng damit, nababagay sa kanya. Maraming ang naiinggit sa katawan niyang pinagpala. Sumama si Faye kay Janus palabas ng mansyon at pumasok sa kotse nito. Habang nasa biyahe napansin ni Faye ang kakaibang pakiramdam niya. Parang may kasamang excitement at kaba. Saan tayo unang pupunta sir? Tanong ni Faye. Katabi sila ng amo niyang Janus dahil may personal driver naman ang lalaki. May alam akong butik na maganda ang mga damit. Doon tayo pupunta. Sagot ni Janus. Nang makarating sila sa butik, agad silang sinalubong ng mga staff at tinulungan si Janus pumili ng mga damit. Habang namimili si Janus, hindi may iwasan Faye na mapatitig sa kanya. Para bang mas lalo niyang napapansin ang kagwapuhan nito. Faye, ano sa tingin mo? Bagay ba sa akin to? Tanong ni Janus habang hawak ang isang coat. Ngumiti si Faye. Bagay na bagay sir, pero baka mas maganda kung susubukan mo rin yung navy blue na katabi niyan. Kinuha ni Janus ang navy blue blazer at nagbihis sa fitting room. Paglabas niya napangangan si Faye sa sobrang gwapo nga nito. Wow sir, mas bagay sa inyo yan ah. Napangiti si Janus. Salamat Faye. Tama nga kung ikaw ang dinala ko. Ikaw lang talaga ang may alam ng mga bagay na to. Nagpatuloy sila sa pamimili ng mga damit at accessories. Napansin ni Faye na nagiging mas palagay na ang loob ni Janus sa kanya. Minsan pa'y nagbibiro ito at nagpapatawa pa. Pagkatapos na ang pamimili, nagpa siya si Janus na iayain si Faye kumain sa isang restaurant. Tara Faye, lunch muna tayo. Sagot ko na. Naku sir, hindi na po. Sobra-sobra na po to eh. Sabi pa ni Faye na medyo nahihiya. I insist Faye, para naman ma-enjoy mo rin ang araw na to. Sagot ni Janus at may kasamang kindat pa. Sa fast food lamang sila kumain. Nahiya rin si Faye dahil si Janus ang umorder ng pagkain para sa kanilang dalawa. At hindi niya rin tuloy may iwasang isipin na date ang ginawa sa ngayong araw. Busog ka ba Faye? Tanong pa ni Janus nang makitang paunti-unti lang ang kinakain ni Faye. Umiwas ang tingin si Faye. Gusto niyang alisin ang iniisip niya tungkol sa kanilang dalawa ngayon, pero palagi itong nanunumbalik sa isipan niya. Dumagdag pa ang alaalang malapit silang naghalikan at pag-amin niya sa lalaki. Hindi niya tuloy matignan ng diretso ang sariling amo. Kahit nagtataka nga si Janus sa kilos ni Faye, hindi na lang niya pinansin yon dahil baka nahihiya lamang si Faye. Sa totoo lang gusto niya lang talagang ilabas si Faye, kaya nagdahilan lang siya na may bibilihan kahit na ang totoong rason ay makasama si Faye sa labas at ipasyal ito. Pagkatapos nilang kumain nagaya si Janus na dumaan muna sila sa tabing dagat. Gabi na rin iyon at alam ni Janus na may fireworks display sa lugar kung saan sila hihinto. Paglabas nila sa kotse,
Namangha silang dalawa sa iba't ibang kislap ng bituin sa langit. Naramdaman rin ni Faye ang simoy ng malamig na hangin kaya tumaas ang balihibo niya sa balat. Napansin ito ni Janus kaya kinuha niya ang jacket sa loob ng kotse at ipinatong sa balikat ni Faye. Salamat po sir. Iba pala talaga ang simoy ng hangin sa dalampasigan. Ramdam na ramdam ko ang lamig. Saad pa ni Faye habang ang mga mata ay bumalik sa bilog na buwan. Napatingin si Janus sa sinabi ni Faye. Oo nga, kakaiba ang hangin dito. Minsan kailangan din nating lumabas para ma-relax. Naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Tahimik na pinagmamasdan ang alon na dumadampi sa dalampasigan. Tila nababalot sila ng isang mundo na para bang sa kanila lamang. Biglang nagsimula ang fireworks display, nagliliyab ang mga kulay sa kalangitan. Napatigil si Faye at napatingala, namamangha sa ganda ng tanawin. Ang ganda sir, parang napaka-espesyal ng gabing to. Bulong pa ni Faye. Oo, napakaganda nga, lalo na't kasama kita. Biglang sagot ni Janus, may malambing na ngiti sa labi. Hindi maiwasang mapangiti ni Faye kay Janus. Tila nauhulog na ito sa mga mata. Naramdaman niya ang pagginit ng pisngi niya, kaya agad niyang ibinaling ang tingin sa mga paputok. Habang tuloy-tuloy ang fireworks display, napansin ni Janus na tila nalalamig pa rin si Faye. Dahan-dahan niyang inakbayan ito, hinihintay ang reaksyon ng babae. Pero hindi gumalaw si Faye. Nararamdaman niya ang tibok ng puso niya na bumilis. Inilingkis niya ng bahagya ang kanyang braso sa bewang ni Janus. Tila sinasabi na ayos lang sa kanya ang pagiging malapit nila. Tahimik nilang pinanood ang huling bahagi ng fireworks. Walang imikan pero punong-puno ng damdamin ang kanilang paligid. Nang matapos ang palabas, naglakad sila pabalik ng kotse. Kapwa tahimik ngunit tila may kakaibang koneksyon na nabuo. Nang makarating sila sa mansyon, tahimik na bumaba si Faye mula sa kotse. Salamat sir. Ang saya ng araw na to. Salamat din Faye. Sana maulit natin to. Sagot pa ni Janus sabay ngiti. Habang papasok si Faye sa loob ng mansyon, napalingon siya kay Janus. Good night sir. Good night Faye. Matulog ka ng mahimbing. Sagot pa ni Janus na may kasamang lambing sa boses. Pumasok si Faye sa loob ng bahay. Dala ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Si Janus naman nanatili pa ng ilang sandali sa labas. Iniisip ang mga nangyari sa maghapong yun. Parehong alam nila na may espesyal na nangyayari. Ngunit tila pareho silang hindi pa handang sabihin ng direkta. Maagang gumising si Faye. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Pero minsan may mga sitwasyon na parang bumabalik. Hindi niya lang batid kung ano, pero katulad lamang noong gabing kasama sila sa dalampasigan may agad siyang naalala. Bigla, pero hindi niya mawari kung ano yun. Parang kung pipilitin niyang alalahanin ay sumasakit lamang ang ulo niya kaya hindi niya nalang pinilit pa. Habang nasa kusina napansin ni Marie at Leslie ang kakaibang sigla ni Faye. Oh Faye, mukhang blooming ka ngayon ah. Anong meron? Anong nangyari ha? Tanong pa ni Marie. Naku, wala to. Sinamahan ko lang si Sir Janus mamili ng damit kagabi. Sagot ni Faye sabay kindat. Ganun ba? Mukhang may something na kayo ni Sir ah. Biro pa ni Leslie at pabiro pa nga siyang binabangga sa tagliran gamit ang balikat. Natawa na nga lamang si Faye. Wala yun. Wag niyo na nga akong kulitin. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta trabaho ang nangyari sa araw na yon. Tila may bagong simula na nagbubukas para sa kanya at kay Janus. Habang nag-ayos ng mga gamit sa kusina, hindi pa rin tinatantanan ni na Marie at Leslie si Faye sa kanilang pangasar. O Faye, umamin ka na nga. May gusto ka ba kay Sir Janus? Tanong pa ni Marie. Napangiti si Faye pero pilit pa rin siyang itinanggi. Naku Marie, wala talaga. Tantanan niyo na nga ako. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon? Kinikilig ka pa nga yata eh. Sabi ni Leslie habang nagbabanlaw ng mga plato. Napailing na nga lamang si Faye. Hindi ah.
Sadyang masaya lang talaga ako na nakalabas ako ng mansyon. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapasyal eh. Talaga lang ah. Pero bakit parang iba yung ngiti mo ha? Parang may something talaga eh. Sabi pa ni Marie, sabay ngiti ng pilya. Napabuntong hininga si Faye. Alam niyang hindi siya titigilan ng dalawa. Sige na nga. Aaminin ko na. May konting attraction siguro pero trabaho pa rin ang priority ko. Tsaka hindi naman pwede no. Amo ko siya. Napatigil si Marie at Leslie. Parehong nagulat sa pag-amin ni Faye. Talaga Faye? So may chance na pala yan. Tanong pa ni Leslie at sabik malaman ang susunod na mangyayari. Grabe kayo ah. Hindi ko pa rin alam. Tsaka hindi ko naman sigurado kung may gusto talaga siya sa akin eh. Sagot ni Faye at medyo namumula ang pisngi. Baka naman may gusto rin siya sa'yo. Kaya nga siguro ikaw laging tinatawag niya eh. Hirit pa ni Marie. Napaisip si Faye. Ayoko umasa. Masakit pa naman. Birong hirit pa niya. Habang abala sila ang tatlo, sa kusina napansin nila si Janus na nakatayo sa pintuan at nakangiting hindi kita ang ngipin na nakatingin sa kanilang pwesto. Anong pinag-usapan niyo dyan? Tanong ni Janus. Nagulat ang tatlo, lalo na si Faye. Wala sir, kwentuhan lang po. Ngumiti si Janus. Sige, magpahinga rin kayo pagkatapos lalo ka na Faye. Habang paalis si Janus, nagkatinginan nga sina Marie at Leslie kay Faye. Parehong nakangiti. Tignan mo yan, Faye, ang sweet ni sir sa'yo. Special treatment, sus! Pangasar pa nga ni Marie. Natawa na lamang si Faye. Tama na yan. Tapusin nyo na nga muna ang ginagawa nyo. Mas busy sila sa mga sumunod na araw dahil may bisita raw ang amo nilang si Janus. Hindi rin naman batid ni Faye kung sino ang mga bisita dahil wala namang sinabi si Janus sa kanya. Minsan kasi, sinasabihan siya nito in advance pero ngayon ay mukhang busy ang amo niya. Faye, pakilagay muna ito sa mesa. Turo ni Leslie sa naluto ng menudo. Ako na muna ang tatapos ng niluluto mo. Dagdag pa nito. Kumunot naman ang noo ni Faye sa sinabi ni Leslie. Pwede naman na sila muna ang naghahatid at bihira lang gumagawa ng tungkol sa pagluluto si Leslie. Ayaw kasi talaga nitong magluto. Masyadong mapili sa trabaho si Leslie kaya minsan nag-aaway pa sila ni Marie dahil lang sa gawain. Kinuha na lang niya ang pagkain at dumiretso sa dining area. Hindi lang siya ang busy, kundi ang iba rin kasama nila sa bahay. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng busina. Huminto siya sa pagkilos at tinignan kung sino ang nasa labas. Tumingin pa siya sa mga kasama niya dahil baka may maunang nagbukas ng gate pero parang walang naririnig ang mga kasama niya. Nagpa siya na nga lamang na siya na ang magbukas nito. Binuksan niya ang gate at hindi niya kilala ang kotseng papasok. Curious tuloy siya kaya't hindi niya mapigilan na silipin kung sino ito at matigilan na nga lamang siya nang makita ang amo niya kasama ang isang babae sa loob. Hindi siya agad pumasok sa loob. Hinintay niya pang lumabas ang nasa loob ng kotse. Maya-maya pa lumabas si Janus at umikot pa ito upang buksan ang passenger seat. Nagulat na nga lamang siya nang may lumabas na isang babaeng ubod ng ganda. Napakaputi nito na itim ang buhok, mas mataas pa sa kanya, kaya nakaramdam kaagad siya ng insecurity at selos. Aalis na nga sana siya doon nang mapansin ang pagbukas ng isa pang pinto ng kotse. Maya-maya pa bumaba ang dalawa na maliit na paa at may sumunod ulit. Nagulit si Faye nang makitang dalawang cute na bata at magkamukhang magkamukha pero iba-iba naman ang mga suot na dress at kulay. Namilog pa ang mga mata niya nang lumapit kaagad ang mga ito kay Janus at sa babae. Hindi siya mapalagay sa nakita. May anak ba si Janus? May asawa na ba siya? Bakit ngayon niya lang nalaman? Pero kung meron nga malalaman rin naman niya kagad. Tinignan niya pabalik ang babae at ang mga bata at parang may kung anong nararamdaman siya nang makitang resemblance ng mga bata sa babaeng kasama nila. Nakatayo pa rin si Faye sa may gate. Hindi makapaniwala sa nakita.
Habang papasok si Janus kasama ang babae at ang dalawang bata, nagkatinginan sila ni Faye. Ngunit imbes na batiin siya, mabilis na tumalikod si Janus at tinulungan ng babae at ang mga bata papunta sa loob ng mansyon. Faye, pakisara na lang ang gate, sabi pa ni Janus. Hindi man lamang tinitigan ni Faye ng deretsahan. Napalunok si Faye. Sige po sir, sagot niya. Pilit na nagpipigil ng luha. Agad niyang sinara ang gate at bumalik na nga sa loob ng bahay. Habang nag-aayos siya ng kusina, hindi mawala sa isip niya ang nakita. Sino-sino kaya ang mga kasama ni Janus? Bakit hindi niya ito nabanggit kanina? Parang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Nakatingin lamang sa kanya sina Marie at Leslie. Tila nag-aabang ng kwento. O Faye, anong nangyari? Bakit parang lutang ka? Tanong ni Leslie sabay lingon kay Marie. Nakita ko lang si Sir Janus na may kasamang babae at dalawang bata. Hindi ko alam na may pamilya na pala siya. Sagot ni Faye at pilit nang umingiti. Nagkatinginan sina Marie at Leslie. Baka naman kamag-anak lang, sabi pa ni Marie. Sinusubukang pagaanin ang loob ni Faye. Baka nga, sagot na nga lamang ni Faye pero halatang wala siyang tiwala sa sinabi ni Marie. Maya-maya pa narinig nilang naglalaro ang mga bata sa sala. Lumabas si Faye para tignan kung anong nangyayari. Nakita niya si Janus na nakikipaglaro sa mga bata habang kausap ang babae. Daddy, can we play outside? Tanong ng isa sa mga bata kay Janus na ikinagulat ni Faye. Parang binagsakan ng langit si Faye sa narinig. Tumalikod siya at mabilis na bumalik sa kusina. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Narinig yun ni Marie at agad na lumapit kay Faye. Faye, ano nangyari? Tanong ni Marie na nag-aalala. Daddy, tinawag siyang dati nung bata. Sagot pa ni Faye at hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. May pamilya na pala si Sir Janus. Bakit hindi ko man lang nalaman? Hindi ko rin alam, Faye. Hindi rin kasi namin alam. Pero sana naman mali ang iniisip natin. Sagot ni Marie at hinahagod ang likod ni Faye. Habang nagtatagal, mas lalong sumasakit ang pakiramdam ni Faye. Hindi niya akalaing ganito pala ang magiging epekto ni Janus. Nasanay siyang lagi niyang kasama ito, lagi siyang inuutusan pero ngayong may nakita siyang ibang kasama si Janus, tila nagibang lahat. Kinabukasan, iwas si Faye kay Janus. Pinipilit niyang maging normal ang araw niya, pero halatang bigat ng loob niya. Hindi rin naman nagpapakita ng kahit na anong emosyon si Janus. Wala man lamang paliwanag o kahit ano sa nangyari kahapon. Faye, okay ka lang ba? Tanong ni Leslie habang nag-aayos sila ng mesa. Okay lang. Kailangan lang siguro ng panahon para makapag-move on. Saglit pa na sagot ni Faye, pero pilit nang umiti. Napabuntong hininga si Leslie. Baka naman may dahilan si Sir Janus kung bakit hindi ka agad sinabi sa'yo. Bigyan mo lang siya ng chance na magpaliwanag. Sana nga Leslie, pero ngayon trabaho muna ang priority ko. Sagot ni Faye sabay sipol at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Habang abala si Faye, napansin niyang lumapit si Janus sa kusina. Faye, may oras ka ba mamaya? May gusto sana akong pag-usapan, sabi ni Janus at tila may pag-alinlangan. Napatingin si Faye kay Janus at kahit masakit pa rin ang nararamdaman, tumango siya. Sige po sir, anong oras po? Mga 3:00 sa opisina ko tayo mag-usap, sabi ni Janus sabay talikod at tumalis na. Habang papalapit ang 3:00, hindi mapigilan ni Faye ang kaba at takot. Gusto niyang marinig ang bawat paliwanag ni Janus pero natatakot din siyang masaktan ulit. Natatakot siya sa pwedeng malaman. Pero bago pa siya makapasok may humila na nga sa suot niyang damit. Bumaba ang tingin niya at nakita ang isa sa mga batang kambal. Mommy? Inosente nitong tawag. Nagulat si Faye kung bakit gano'n ang tawag ng bata sa kanya. Tinignan niya rin ito at parang may nararamdaman siyang kakaiba nang makita niya ang dalawang bata sa unang pagkakataon. Baby, hindi ako ang mommy mo. Pagtataka pa nga ni Faye.
Umiling ang batang babae at parang papaiyak na. You're my mommy! Bakit niyo po kami Mommy? Naiiyak pa nga nitong sambit na kinagulat lalo ni Faye. Parang may kung anong humaplos sa dibdib niya. Pero lumuhod siya at tinayos ang buhok ng bata na halos lumuhod na nga at nakasalampak sa sahig habang umiiyak at tinatawag nga siyang mommy. Baby, sorry ah. Pero hindi kasi ako ang mommy mo eh. Gusto mo bang makita ang daddy? Tanong ni Faye ng malambing. Tumango ang bata at bigla na nga lamang siya nitong iyakap sa leeg. Ngunit natigil lamang nang lumapit ang isang kambal. Jana! Tawag na nito at bigla na nga lamang hinila ang kambal. Sinabihan na kitang huwag kang lalapit! Galit nga nitong sigaw. Sa pagtansya niya, nasa 6 na taong gulang na ang dalawa, kaya straight na ang panalita ng mga to. Pero sobrang cute pa rin ng mga boses. Nagulat naman si Faye sa ginawa ng isang kambal pero nagawa pa rin niyang umiti. Oh, bakit mo naman siya pinagalitan? Hindi naman siya masama. Sabi ni Faye, sinusubukang mapakalma ang bata. Sorry po, natakot lang po ako. Ano nga palang pangalan mo? Malumani na tanong ngayon ni Faye. Nakangiti. Jessica po. Sagot ng bata. Bakit kayo nandito? Nasaan ang mommy niyo? Tanong na nga lamang ni Faye. Sinubukang makuha ang impormasyon mula sa kanila. Si mommy po kasi. Napabuntong hininga si Jessica at tumingin kay Jana. Si mommy po kasi wala po siya ngayon. Kaya si Tita Claire na lang po lagi kasama namin. Nagulat nga si Faye sa narinig. Ganun ba? Tara, hanapin natin ang daddy niyo. Alok na nga lamang ni Faye habang hawak ang kamay ng mga bata. Habang naglalakad sila patungo sa opisina ni Janos, hindi mapigilan ni Faye ang mag-isip ng maraming bagay. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ganito ang sitwasyon? Pagdating nila sa opisina, kumatok siya sa pinto at narinig niya ang boses ni Janos. Napapasukin sila. Sir, nandito na po kami. Sabi ni Faye sabay bitaw sa mga kamay ng kambal. Nagulat si Janos nang makitang mga bata. Jessica, Jana, bakit nandito kayo? Tanong pa nga niya at halatang nag-aalala. Daddy, Mommy's here! Biglang sabi ni Jana. Tuwang-tuwa itong tumatakbo sa paparunan ng ama. Napatigil si Janos at naghatinginan sila ni Faye. Faye, pwede bang maiwan muna tayo? Gusto ko lang magpaliwanag. Sabi ni Janos. Tila may pag-aalinlangan sa boses. Ha? Sige po sir. Sagot na nga lamang ni Faye at lumapit sa mga bata. Jessica, Jana, babalik na muna kayo sa labas ha. Nandoon naman sila Leslie at Marie eh. Lumapit si Janos at tinayos ang buhok ng mga bata. Sige na, bumalik na muna kayo kay Tita Claire. Kakausapin ko lang si Tita Faye nyo, ha? Opo, Daddy! Sabi ni Jessica sabay yakap kay Faye bago sila umalis. Nang makalabas na ang mga bata, bumuntong hininga si Janos at naupo sa upuan niya. Faye, pasensya ka na sa gulo ha. Gusto ko lang sanang magpaliwanag. Tumango na nga lamang si Faye. Hindi sigurado ang sasabihin. Okay lang po sir. Ano po bang totoo? At saka nalilito po ako sa mga nangyayari. Alam kong hindi ko agad dito nasabi sa'yo. Mga anak ko sila. Sa dating asawa ko. Asawa? Hindi po yung kasama nyo? Hindi makapaniwala si Faye. Umiling si Janos. Hindi. Kapatid siya ng dating asawa ko at siyang nagbabantay muna ngayon sa mga bata. Pero bakit hindi na lang rito sila tumira, sir? Malungkot nang umiti si Janos at tinitignan lang si Faye. Hindi pa pwede. Hindi pa ngayon. Kahit nagugulahan, hindi na nagtanong pa si Faye kung anong ibig sabihin ni Janos. So, nasa na po ang dating asawa niyo? Huwag niyo po sanang mamasamain ang tanong ko ha. Hindi man lang inalis ni Janos ang tingin kay Faye. Na parang sa isip ni Faye ay may tinatago ang amo niya pero wala naman siyang karapatan na itanong yun. Patay na siya. Mabigat na loob na sambit ni Janos. Parang nararamdaman ni Faye ang emosyon ngayon ni Janos. Nalungkot siya sa kanyang amo. Pero okay naman ngayon. Matagal na ang nangyari, ang gusto ko lang naman.
Huwag na yung lalahanin pa. Sorry po kung natanong ko. Nakukonsensya pa tuloy si Faye sa ginawa niya. No, okay lang. Pasensya na rin kung lagi kang tinatawag na gano'n ha. Namiss lang siguro nila ang mami nila. No problem sir. Okay lang naman sa akin kung tatawagin nilang akong ganyan. Ang cute-cute nga rin kasi nila eh. Kahit sino naman gugustuhin silang maging anak, kahit hindi pa kadugo. Masiglang tugon pa ni Faye. Gusto mong maging official na mami nila, Faye? Biglang tanong pa ng lalaki. Napatigil si Faye at nanlaki ang mga mata na tinignan ng amo. Natawa na nga lamang si Janus sa reaksyon ni Faye. Nagbibiro lang ako pero better siguro yun kung papayag ka. Namula tuloy ang pisngi ni Faye. Sir naman. Napangiti si Janus sa pagkabigla ni Faye. Ang cute nito. Nagbibiro lang ako, Faye, pero okay lang naman sa'yo na ikaw munang magbabantay, di ba? Mukhang gusto ko nilang kasama. Walang problema, sir. Sagot ni Faye. Biglang bumukas ang pinto at sumilip si Jana. Daddy, can we play with Mommy Faye? Napatawa si Janus at tumingin kay Faye. Mukhang gusto ko nang hiramin ng mga anak ko, Faye, pwede ba? Nakangiting lumapit nga si Faye kay Jana. O sige na, laro na tayo. Pero wag mo munang tawaging mommy ha. Opo, Mommy Faye. Sagot ni Jana. Sabay tawa at hinila si Faye palabas ng opisina. Nasa sala ang kambal at naglalaro ng mga laruan nang lumapit si Faye. Oh, ano bang laro ang gusto niyo? Hide and seek po. Sabay na sigaw ng kambal. Naglaro sila ng hide and seek sa loob ng bahay. Si Faye ang naging taya at nagbilang pagkatapos niyang magbilang, naghanap siya ng mga batang nagtago. Sa bawat tawa at hiyaw ng mga bata, unti-unting nawala ang bigat sa loob niya. Habang nagtatago si Jessica sa likod ng kurtina, biglang may sumigaw ng boo sa likod ni Faye. Nagulat siya at napatalon na nga lamang sabay tawa nang makita si Jana. Ikaw pala yan, Jana. Ang galing mong magtago ah. Sabi pa ni Faye sabay yakap kay Jana. Sumali na nga rin si Janus sa laro at masaya silang naglaro ng hide and seek kasama ang mga bata. Habang tumatagal ang laro napapansin ni Faye ang malalim na pagmamahal ni Janus sa kanyang mga anak. Naramdaman niya rin ang kakaibang saya sa kanyang puso. Matapos ang ilang rounds ng hide and seek na upo silang lahat sa sala. Mommy Faye, kwento ka naman. Sabi ni Jessica. Nakatingin kay Faye na may mga mata na tila nagmamakaawa. Anong kwento ba ang gusto nyo? Tanong ni Faye at nilalaro ang buhok ni Jessica. Yung tungkol sa princess. Sagot pa nga ni Jana sabay halik kay Faye sa pisngi. Habang nagkukwento si Faye tungkol sa isang magandang prinsesa, napapansin niyang tahimik lang na nakikinig si Janus. May malalim na ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat salita ni Faye unti-unting nawawala ang alinlangan niya at napapalitan ng kakaibang saya. Pagkatapos ng kwento napayakap ang kambal kay Faye. Thank you, Mommy Faye. Ang ganda po ng kwento mo. Sabi ni Jana at nakangiti. Napatingin si Faye kay Janus at napangiti rin. Sige na, magpahinga na kayo. Baka pagod na kayo sa laro. Sabi ni Faye at pilit na pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata. Habang tinutulungan ni Janus ang mga bata na magayos, napapansin niyang nakangiti si Faye kahit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit si Janus kay Faye at hinawakan ang kanyang kamay. Faye, salamat sa pag-unawa. Sana matulungan mo akong mapaligaya ang mga bata. Sabi ni Janus at puno ng saya. Tumango si Faye. May mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Walang anuman, sir. Para sa mga bata. Tumagal ang pananatili ng kambal sa mansyon. Napapansin rin niya si Claire, ng kapatid ng dating asawa ni Janus, na laging nakatingin sa kanya. Naging conscious siya bigla kung bakit ganun na lamang siya titigan ng babae. At nang hindi na mapigilan ng babae, bigla na nga lamang itong lumapit kay Faye habang nasa sala at nagliligpit ng laruan ng kambal. Faye, tawag nga ni Claire. Po? Sagot na nga lamang ni Faye at lumingon kay Claire. Magiging ganyan ka na lang ba palagi? Hindi ka man lang naging suspicious sa paligid mo? Hindi mawari ni Faye ang ibig sabihin ni Claire.
Anong gusto nitong ipahiwatig sa kanya? At bakit habang nakatingin siya sa mga mata ng babae ay bigla na nga lamang may pumasok na senaryo sa isip niya? Isang senaryo kung saan ang nakakatandang babae ay hawak ang kamay ng kapatid nitong babae at sabay silang tumakbo sa daan na may ngiti sa mukha. Napahawak si Faye sa sariling ulo. Biglang bumikat ang pakiramdam niya. Nag-aalala si Claire kaya lumapit siya rito. Okay ka lang? Ngunit biglang naputol ang sasabihin ni Claire nang tumakbo papalapit si Janus sa kanilang pwesto. What have you done? May galit pa sa tono na sabi ni Janus kay Claire at dinaluhan ng nahihilong si Faye. Wala naman akong ginawa. Sumakit lang bigla ang ulo niya. Depensa naman ni Claire. May sinabi ka kaya naging ganito si Faye. Huwag mo munang kausapin si Faye sa ngayon. Hindi pa niya kaya. Hindi pwedeng mabigla siya. Sagot ni Janus narinig ni Faye at mas lalo siyang naging curious tungkol doon. Pero Janus, 3 taon na ang lumipas. Kung wala tayong gagawin, ganyan na lang ba siya palagi? At may karapatan naman akong kausapin siya, bakit ba nilalayo mo siya sa amin? Inis na sambit ni Claire. Tumalim ang titig ni Janus. Huwag mong tanungin ang obvious, Claire. Alam mong sagot sa tanong mo. Iniwan nila si Claire doon na nakatulala. Nangihinang umupo sa couch at tinignan na lamang ang likod ni Faye. Nang makapasok sa loob ng kwarto ni Faye, may pinainom agad si Janus sa kanya. Hindi niya alam kung ano ito pero wala na nga siyang lakas pa na magsalita. Pagkatapos uminom ng gamot na ibinigay ni Janus, unti-unting bumalik ang lakas ni Faye. Naramdaman niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Inalalayan siya ni Janus hanggang sa makaupo siya sa kama. Salamat po sir, mahina niyang sabi. Ngumiti si Janus. Basta kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Magpahinga ka na muna, Faye. Tumango si Faye. Pero hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Claire. Habang nagpapahinga, unti-unting bumabalik ang mga alaala sa kanyang isip. Ngunit, parang may harang pa rin na hindi niya matanggal-tanggal. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, nagpa siya siyang maglakad-lakad sa loob ng mansion para maglibang. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Pumasok siya at nakita niya ang isang kwartong puno ng mga gamit at kahon. Napukaw ang kanyang atensyon ng isang lumang photo album na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa bawat pahina nakita niya ang mga larawan ni Janus at ng 2 bata. May mga litrato rin ng kambal noong sila'y mas bata pa. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang mukha. Isa sa mga larawan ang nagpakita sa kanya na kasama si Janus. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Suot niya ang isang magarang gown at si Janus naman ay nakatoksedo. May hawak silang bulaklak at masaya silang nakangiti. Ito'y malinaw na larawan ng kanilang kasal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ng iba pang mga larawan. Naroon ang mga larawan nila bilang mag-asawa kasama ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Halos mabitawan ni Faye ang photo album sa sobrang gulat. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Bakit wala akong maalala? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Janus. Nagulat siya nang makita si Faye na hawak ang photo album. Faye, dapat hindi mo yan nakita, sabi ni Janus. Halatang may pag-aalala sa boses niya. Sir, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Faye. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Bakit ako nandito sa mga larawan? Bakit parang akong asawa mo? Lumapit si Janus at dahan-dahang kinuha ang photo album mula kay Faye. May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Pero dahil nakita mo na, wala na akong magagawa. Pakiusap, sabihin mo sa akin ng totoo. Pilit nga ni Faye at nagmamakaawa. Huminga ng malalim si Janus at hinawakan ng mga kamay ni Faye. Ikaw si Faye, ang tunay kong asawa. Ang ina ng mga anak natin.
Pero dahil sa isang aksidente, nawalan ka ng alaala. 3 taon na mula nang mangyari yon. Pero bakit hindi ko maalala? Bakit ko akalaing isa lang akong katulong? Tanong nga ni Faye at labis nalilito. Dahil gusto kong maalala mo ng kusa. Malungkot na sagot ni Janus. Nagkakilala tayo noon dahil katulong rin kita. Nahulog ako sa'yo at ganun ka rin. Kaya tinulungan kitang maabot ang pangarap mong makatapos ang pag-aaral. Hanggang sa nagpasya tayong magpakasal. Pero nag-away kayo ng mama mo. Nasaktan ka nang malaman na ang perang binigay mo sa kanila ay binayad lang nila sa sugal. Pinagkatulungan ka nila. Sa araw na yon kaya umiiyak kang tumatakbo sa labas. Sinundan ka ni Claire, pero hindi mo lang napansin ang kotseng paparating kaya nabangga ka. Si Claire? Oo, kapatid mo si Claire, Faye. Saad pa nga ng lalaki. Napasalampak sa sahig si Faye. Hindi pa rin nag-sink in sa kanyang utak ang sinabi ni Janus. Sa lahat ng kapatid mo, siya lang ang kinampihon ka at gusto niyang tulungan kang makaalala kaya pumayag siya sa plano ko. Noong pagkagising mo, sinabi ko na lang sa'yo na katulong kita para hindi sumasakit ang ulo mo. Kasi kapag sinasabi kong totoo sa'yo, pinipilit mong makaalala, kaya nahihimatay ka noon. Nanlaki ang mga mata ni Faye habang tinitignan si Janus. Hindi niya mapigilang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Bakit mo ginawa ito sa akin, Janus? Sigaw niya. Halos hindi makapaniwala. Bakit mo ako pinaglaruan? Dapat sinabi mo sa akin ang totoo mula pa noon. Faye, hindi mo maintindihan. Ginawa ko lang to para sa'yo. Para hindi ka masaktan. Malungkot na paliwanag ni Janus. Para sa akin? Para hindi ako masaktan? Ang pagkakaalam ko, katulong ako sa sariling bahay ko, yun ang masakit. Nagtago kayo sa akin. Humakbang palapit si Janus. Sinusubukang hawakan ang kamay ni Faye. Ngunit umiwas siya. Faye, mahal na mahal kita. Gusto ko lang na unti-unti kang makaalala. Ayokong madaliin ka. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ba naisip na masakit din para sa akin na wala akong maalala? Na parang nawawala ang kalahati ng pagkatao ko. Gusto ko sanang malaman ng lahat kahit gaano pa kasakit. Hindi malaman ni Janus ang gagawin. Faye, patawarin mo ko. Gusto ko lang naman na bumalik ang lahat sa dati. Mahal na mahal kita. Napasalampak na si Faye sa sahig at umiiyak pa rin. Hindi ko alam kung paano ko to tatanggapin. Lahat ng to, napakabigat. Lumuhod si Janus sa harap niya. Hawak ang mga kamay ni Faye kahit na umiiwas ito. Please, Faye, bigyan mo ko ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang alaala mo. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Huminga ng malalim si Faye. Pilit na kumakalma ang sarili. Janus, kailangan ko ng oras. Hindi ko pa kayang tanggapin lahat ng to. Kailangan ko munang mag-isa. Tumayo si Janus. Halatang nasasaktan, pero nauunawaan ang nararamdaman ni Faye. Kung yun ang gusto mo, Faye, maghihintay ako. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. At ang mga bata, handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Nang makalabas si Janus sa silid, naiwan si Faye na umiiyak. Sa bawat patak ng kanyang luha, unti-unti niyang sinusubukang tanggapin ang bagong realidad na bumalot sa kanyang mundo. Naakala niya'y simple lamang siyang katulong, pero hindi niya inaasahan na mas malaki pala ang papel niya sa buhay ni Janus. Nagpa siyang lumabas si Faye. Hindi niya inaasahan na makita ang kambal ng mga anak niya pala. Tila libo-libong karayom ang tumusok sa dibdib niya nang makita ang mga anak. Nasasaktan siya dahil nakalimutan niya ang dating buhay. Naakala niya noon na wala siyang pamilya pero meron pala at malapit ito sa kanya. Hindi niya namalayan na unti-unti na siyang lumalapit sa paruruunan ng kambal. Hindi tumitigil ang mga luha ni Faye na bumuhos. Napansin siya ng isa sa mga kambal na si Jana at tumakbo ito papunta sa kanya. Mommy? Inosenteng sambit ni Jana. Lumuhod si Faye at niyakap ang anak. I'm sorry kung hindi ko kayo naalala. I'm sorry mga anak ko. Nagulat si Jana sa reaksyon ni Faye ngunit tinaplos niya ang mukha nito.
Mami, bakit ka po umiiyak? Huwag ka na pong umiyak. Hinaplos ni Faye ang buhok ni Chan habang pinipilit niyang kalmahin ang sarili. Hindi ko man maalala ang lahat pero gusto kong malaman mo na mahalaga kayo sa akin. Gusto kong makasama kayo at alagaan kayo. Napatingin si Jana sa kapatid niyang si Jessica na lumapit na rin. Mommy, mahal ka rin po namin. Miss na miss ka na rin po namin, Mommy. Sabi ni Jessica sabay yakap sa kanyang ina. Mas lalong bumuhos ang luha ni Faye habang yakap-yakap niya ang kanyang mga anak. Patawarin niyo ako mga anak. Hindi ko maalala ang mga nakaraan natin pero pangako gagawin ko ang lahat para maalagaan kayo at maging mabuting ina sa inyo. Okay lang Mommy, basta kasama ka namin, sabi ni Jana. Nakangiti si Faye sa sinabi ng kanyang anak. Salamat Jana. Jessica, kayo ang magiging inspirasyon ko para subukang alalahanin ang lahat at gumaling ng tuluyan. Habang nakayakap sila, nakita nga ni Faye ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang mga anak. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin pero sa bawat araw na makakasama niyang kanyang pamilya unti-unti niyang matatanggap ang kanyang bagong realidad. Pagkatapos ng ilang sandali tumayo si Faye at tinakay ang kanyang mga anak patungo sa sala. Para maglaro tayo. Gusto kong makilala kayong ng mabuti. Natuwa ang kambal at sabay-sabay nga silang nagtungo sa sala. Naglaro sila ng mga laruan at nagtawanan habang nakikipagkwentuhan. Unti-unting naramdaman ni Faye na kahit hindi pa bumabalik ang kanyang alaala, merong bagong simula na naghihintay para sa kanilang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang laro, napansin ni Faye si Janus na nakatayo sa may pintuan at pinagmamasdan sila. Masaya ang mga mata nitong nakatingin sila. Bumuntong hininga si Faye at seryosong tinignan ng amo niyang asawa pala niya. Baka gusto niyong lumapit rin dito, sir. Diniinan na talaga ni Faye ang pagtawag ng sir kay Janus para malaman ito ang ginawa ng lalaki sa kanya. Napalunok si Janus sa kaba dahil sa paraan ng pagtingin ni Faye sa kanya. Marahil ay galit pa nga ito sa ginawa niya. Pero kahit ganun masaya siya. Kahit na hindi man lamang na-trigger ang alaala ni Faye nang sabihin niya ang totoo sa babae. So anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Janus nang sila na lang dalawa ang nasa sala pagkatapos silang pinatulog ang kambal. Galit ka pa sa akin, diba? Ayokong pilitin kang makaalala, Faye. Ayoko nakikita kang nasasaktan at nahihirapan. Hindi ko alam, Janus. Malungkot na panimula na sagot ni Faye. Ang hirap tanggapin ang lahat ng to. Alam ko na may mga mabibigat na dahilan kung bakit mo ginawa to pero para sa akin napakalaking dagok ang malaman na may pamilya ako at hindi ko maalala. Lumapit si Janus at naupo sa tabi ni Faye. Hawak ang kanyang kamay. Faye, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero nandito ako, handang tumulong sa bawat takbang ng proseso. Hindi kita iiwan. Pero paano natin maibabalik ang dati? Paano kung hindi ko na maalala ang lahat? Tanong ni Faye. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Faye. Sagot ni Janus. Ang mahalaga ngayon, nandito tayo para sa isa't isa. Para sa mga bata. Unti-unting, maaaring bumalik ang mga alaala mo. Pero kahit hindi, ang mahalaga ay alam mo na mahal kita. At mahal na mahal ka rin ng mga anak natin. Tahimik na nag-isip si Faye. Alam niyang mahaba pa ang proseso para muling bumuo ng mga alaala. Pero sa kabila ng lahat nararamdaman niya ang pagmamahal at suporta ni Janus at ng kanilang mga anak. Nakatulong ito sa kanya upang unti-unting tanggapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Salamat, Janus. Sabi ni Faye, pinipilit na ngumiti. Bibigyan ko to ng pagkakataon. Para sa atin, para sa mga bata. Pero kailangan ko ng oras. Saad na nga lamang ito. Oo, Faye. Maghihintay ako. Handa akong maghintay. Sagot ni Janus pinipigilan ng mga luhang gustong bumuhos. Nalaman ni Faye na alam pala ng mga tao sa loob kung sino siya, pati na rin ang dalawang kasambahay. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya pero tinutulungan lang siyang makaalala kaagad. Pero kahit anong gawin hindi na talaga bumabalik pa.
Pumayag si Faye na bumalik ang dating buhay niya, ang pagiging asawa ni Janus. Pero ayaw niyang sa iisang kwarto lang silang dalawa dahil ang gusto niya lang munang gampanan ay ang pagiging ina ng kambal. Tila bumagsak ang mundo ni Janus nang sinabi ito ni Faye. Akala kasi ni Janus ay papayag itong bumalik na rin sa kwarto nilang dalawa pero hindi pa pala. Asawa mo pa rin ako, Faye. Baka kapag magkatabi tayo makakaalala ka na. Pagpupumilit pa. Ni Janus, hindi pa rin pwede. Baka nga hiwalay na tayo noon nang hindi ko alam kaya sinigurado ko lang. Sagot ni Faye. Natigilan naman si Janus at mas lalong lumungkot ang mga mata niya. Napansin niyo ni Faye pero hindi siya nagpatinag at tinalikuran na nga lamang si Janus. Miss na miss ko na ang asawa ko. Alam mo ba yun, Faye? Saad pa nga nito. Mahina ngunit puno ng lungkot na saad ni Janus may kinatigil sa pagyapak palabas ni Faye. Kahit lang ba, ngayon hindi mo ko naalala? Wala ka bang kahit na anong katiting na nararamdaman para sa akin? Janus, tanging sambit na nga lamang ni Faye rito. Hinawakan ni Janus ang kamay ni Faye. Marahang pinipisil ito. Faye, hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin para maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Kahit hindi mo na ako maalala, nandito ako para sa'yo. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Naramdaman ni Faye ang bigat ng mga salita ni Janus. Alam niyang sincero ang kanyang asawa pero hindi pa rin niya maalis ang takot at pagkalito sa kanyang puso. Janus, hindi ko sinasadyang saktan ka. Kailangan ko lang ng oras para matanggap ang lahat ng to. Alam ko, Faye. Naiintindihan ko. Sagot ni Janus at pilit na ngumiti. Pero sana kahit papaano subukan mong magtiwala sa akin. Alam ko na mahirap to pero kaya natin to. Para sa atin. Para sa mga bata. Tahimik na tumango si Faye. Iniwas ang tingin kay Janus. Alam niyang tama ang kanyang asawa pero hindi niya maiwasan ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sige, subukan nating ayusin to. Pero kailangan ko muna ng espasyo. Hindi ko pa kaya na bumalik sa dati ng mabilisan. Salamat, Faye. Yan lang ang hiling ko. Nasubukan natin. Sagot pa ni Janus. Puno ng pag-asa ang mga mata. Basta't nandito ka. May pag-asa pa tayo. Nang gabing yon, humiga si Faye sa kanyang kama. Iniisip ang mga nangyari. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin pero sa kabila ng lahat, nararamdaman niya ang pagmamahal at suporta ni Janus. Sana unti-unti niyang matutunan na muling magtiwala at mahalin ang kanyang asawa at buuin muli ang kanilang pamilya. Kinabukasan nagising si Faye na may bagong pag-asa. Bago bumangon, nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid ng mansyon upang pag-isipan ang mga susunod niyang hakbang. Habang naglalakad, nakita niya si Claire na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Claire, tawag nga ni Faye. Lumapit nga si Claire at ngumiti. Good morning, Faye, kamusta ka? Medyo okay naman. Sagot ni Faye at pilit na ngumiti. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng tulong mo. Alam kong mahirap para sa iyong sitwasyon na to. Ngumiti si Claire. At hinawakan ang kamay ni Faye. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa iyo. Mahal na mahal ka namin, Faye. Kapatid kita. At kilala rin kita kaya alam kong malalampasan mo rin to. Tutulungan ka namin. Napangiti si Faye at naramdaman ang init ng pagmamahal ng kanyang kapatid. Salamat. Sana unti-unti ko nang maalala ang lahat para hindi na rin mahirap sa inyo. Niyakap siya ni Claire. Basta nandito lang kami, Faye, hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutunan ni Faye na muling magtiwala at yakapin ang bagong realidad ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, alam niyang may mga tao sa kanyang paligid na handang tumulong at magmahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagkalimot. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas malapit si Faye sa kanyang mga anak at kay Janus. Unti-unti niyang natutunan na tanggapin ang pagmamahal ng kanyang pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang unti-unti na rin siyang bumabalik sa dati. Nakatayo si Faye sa harap ng isang malaking salamin, tinitingnan ang kanyang sarili.
Marami na siyang natutunan at naranasan sa mga nakalipas na buwan. Ang dating pakiramdam ng kawalan ay napalitan na ng bagong pag-asang hindi niya inaasahan. Biglang pumasok si Janus sa silid. Hawak ang isang bulaklak. "Faye, may sorpresa ako para sa'yo." Nagtataka si Faye. "Ano yun, Janus?" Ngumiti si Janus at tiniabot ang bulaklak kay Faye. "Gusto kitang isayaw. Tulad ng dati." Nagtaka si Faye ngunit tinanggap ang bulaklak. Sabay tanong ng, "Tulad ng dati?" "Oo," sagot ni Janus. Humakbang palapit at tinalalayan si Faye sa pagyapak sa sahig ng silid. "Gusto kong maalala mo kung paano tayo sumasayaw ng mga unang araw natin bilang mag-asawa." Habang nagsasayaw sila, unti-unting bumabalik ang maalaala kay Faye. Ang mga yakap, mga halakhak at ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Janus. Hindi man niya maalala ang lahat, alam niyang sa mga sandaling yun buo ang kanyang puso. "Janus," bulong ni Faye na puno ng emosyon. "Hindi mo kailangan sabihin, Faye. Alam ko," sagot ni Janus habang ngumingiti. "Mahal na mahal kita at palagi kitang mamahalin." Habang patuloy silang sumasayaw, nararamdaman ni Faye na unti-unti niyang natatagpuan ang kanyang sarili. Kasama ang kanyang pamilya na laging nandyan para sa kanya. At sa mga sandaling yon, alam niyang kayang harapin ang anumang pagsubok basta't kasama ang mga mahal niya sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Makalipas ang ilang taon, heto sila sa isang magandang venue na inorganize nga mismo ng asawa ni Faye na si Janus. Isa-celebrate kasi nila ang kanilang wedding anniversary. Happy anniversary po, Daddy, Mommy! Sabay na sabi ng kambal at hawak pa sa magkabilaan ng cake na in-order nga nila para sa kanilang parents. Wala na nga silang mahihiling pa dahil sobrang saya na nga at matiwasay ng kanilang buhay. Puno ng pagmamahal at tiwala sa isa't isa na kaya nilang lagpasan lahat ng unos basta hindi sila mag-give up at magtitiwala nga sila sa Panginoon at sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Faye at Janus. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout at kung saan po kayo nakikinig. At isya-shoutout po namin kayo bilang pasasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating munting channel. Thanks for listening, God bless at shoutout po sa mga sumusunod. Alfonso Torres, Angeline Serrano Latawan, Pasita Elazar, Batang Ibunan, Adela Tangpep, Felicidad Carion, Presbyteros Rose, Connie Dayawon, Miras Channel Annali Flor, Lisa, Reynaldo Balmeo, Arlene Gabayno, Flor de Lina, Edelwina Villadon, Lina Almazon, Rowena Gabukay, Ramonita Umadhay, Lina Almazan, Aileen Glagana, Waynoni, Anya Lucas, Porcupine TV, Alexa Ani Gomez, Jeyo Cadtec, Jessica Vargas, Teresita Schmid, Marlene Yales, Natalie Navarro, Beth Sardina, Teresita, Ellie Bitasolo, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Ana Victoria, Alexander Hidalgo Jr., Leonidas Manalang, Nino Regidor, Helen Murillo, Megan Manuel, Anita Hernando, Mer Bendoy, Corazon Danke, Hermo Jeans Dupal, Nitz Nebria, Violeta Murillo, Eli Evangelista Anderson, Benigna Delicana, Buenaventura Belna, Armenda Tula, Isaac Ablon, Enday Lebra, Waynoni Anya Lucas, Marilyn San Jose, Shirley Rose Hamayan, Berry, Nitz, Vida Dichosa, Berto Manuzon, Nitza, Eli Ramirez, Maria Merly Brogada, Elvi Candontol, Nenita Fene, Juliet Kaday, Harem Ruhi,
All About My Dogs, Angelina Samia, Merlin Baroza, Maria Luisa Abichuela, Yale, Lina Cruz, Kincia Nuevas, Geraldine Agustina Aniceto, Carmencita Falcon, MJ Peder, Imelda Forteza, Chari, Melds Nagales, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosemary Corpus, Mona Lisa Chiba, Ruby Bascugin, Prima Jane Del Larmino, Presbyteros Rose, Once Flora Jr., Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM,
Penning Escal, Nery Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.